Virgo, hi, welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin kung ano yung major surprise sa inyo in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. This is a timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And kung interesado kayo sa private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Virgo, let's see. Major surprise in the next 30 days. Major surprise. Oh, alam nyo, merong pumipigil sa mga plano ninyo, Virgo. Pay attention sa mga tao na yung bang parang laging merong nasasabi kapag meron kayong mga desisyon or mga actions na gagawin, meron laging nakakontra sa inyo. So, maaring ito ay hindi maganda yung intention sa'yo. Pwede rin kasi itong malapit na tao sa buhay nyo. Like for example, family member, na pag-desisyonan mo na, or na gusto mo, or you are thinking about mag-abroad, no? Tapos, ayaw kang pag-abroad din. For some reasons, yung parang hindi ganun ka-valid yung reason. Parang ayaw lang. Or, alam mo na, parang, may mawawalay kami sa'yo, whatever. Pero, andun yung opportunity sa'yo. 'Di ba? So, maaring, merong mga ayaw kang makitang umuunlad, ganun. 'Di ba? Kaya, I think, ngayon, lalabanan mo yan. Hindi ka na makikinig sa mga taong pilit na pumipigil sa'yo na mag-grow. Maari ngayon mas paninindigan mo yung gusto mo talaga. Then, Ten of Pentacles, you're about to receive a lot of money, abundance, prosperity, the moment you decide to explore and try new things. Ayan, Eight of Wands, movement, action. Now is the time. The Seven of Pentacles, ano pa raw ang hinihintay mo? No? Nandiyan na yung opportunity sa'yo. Kailangan mo na lang pumili. Alam nyo yung iba kasi, maaring kaya hindi kayo nililet go nung iba is because dependent sila sa inyo. No? Yung nakadepende sila sa inyo. So, syempre, parang sa kanila, kawalan yon, 'di ba? Pero, kung iisipin, kung talagang concern sila sa'yo, kailangan iisipin rin nila kung ano yung makakabuti para sa'yo, hindi yung makakabuti para sa kanila. 'Di ba? Lalo na if you've been serving them for quite a while na laging sila na lang iniisip mo. And this time, sarili mo yung isipin mo. Kahit na meron mga taong will try to pipigilan ka sa gusto mo. Ayan, may magbabago sa pananaw mo sa buhay. Kumbaga, merong magkiklik sa'yo na parang, okay, it's time to make this change. Yung mga bagay, sitwasyon na hindi na in alignment sa plano mo, sa gusto mo, ili-let go mo na yun. Pwede tong sarili mong pananaw sa buhay or yung mga tao sa paligid mo. And you will focus on what will serve you. What will bring out the best in you. Ayan, And then you will be successful in this field. The Chariot is about moving forward. Focusing on what you need. And then, hawak niya yung Moon. This is your instinct, your intuition. Yung instinct mo. Intuition mo, yun yung nag-guide sa'yo. Same with making this decision. And you are going to follow what your heart is wanting for you to do. Ipa-follow mo kung ano yung gusto ng puso mo. 'Di ba?
What is the Seven of Wands? Mm. I am telling you right now, you are leaving a situation. Parang wala ka ng pake. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo, hindi nyo gusto. Parang ganun eh, sasabihin nyo sa iba eh. Kung ayaw nyo kung supportahan, bahala kayo. Basta ako, pupunta ako sa gusto ko. Ipupurso ko yung gusto ko, yung pangarap ko. Ganon. Wala nang makakapigil sa inyo. Oh, you have the Two of Cups. This can mean, pwede rin kasi tong hindi lang sa career or business or gusto mong mangyari sa life mo eh. Pwede rin tong sa relationship. Na meron kang gustong person na gusto mong makasama na siya. Pero may mga taong hindi sang-ayon, 'di ba? Ngayon, para sa'yo, alam mo na pinipili mo kung saan ka magiging masaya. Pinipili mo kung ano yung hinahanap, gusto ng puso mo. You have the Six of Pentacles. This is bringing balance into your life. Maari kasing for the longest time, ikaw lang yung bigay ng bigay. Tapos, sila lang yung tanggap ng tanggap. Whether this is effort, energy, service. Kumbaga sila lang lagi. Ngayon, ikaw, sarili mo yung iisipin mo. You have the Six of Cups. Hindi mo napapansinin yung mga noise sa paligid mo. Yung sinasabi nila na, oh, ito, makakabuti to sa'yo, ito, ganyan, ganyan. May sarili ka ng decision ngayon. You have the Devil. Andyan lagi, yung parang kinukuyog ka, yung bang parang ikaw ay, yung parang kinukonsensya ka na, ganito, pag ginawa mo yan, ang sama naman, ang sama mo, ganon. Kasi ang nabivisualize ko rito, yung iba sa inyo, nasa sitwasyon kayo ngayon na ayaw nilang maging masaya ka. Kasi gusto nila, nandyan ka sa kanila para pagsilbihan sila. Which is unfair. Kasi you deserve to be happy. You deserve mo na mapunta doon sa pangarap na gusto mo. Maabot mo yung pangarap mo. 'Di ba? So, it's time to give that to yourself. You deserve it. Yung iba talaga relationship. You have Moon in Libra in the 7th house. Relationship to na gusto nyong i-pursue. Gusto nyong makuha. You have Moon in Virgo in the 6th house. Inaayos mo na ngayon yung life mo. You are making room for new experiences. And then you have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. Expansion. Exploration. Marami kang ine-explore sa life. Kasi ang maganda rito, alam mo na kung ano yung gusto mo. Kaya siguro dati, hindi mo rin ma-explore kung ano yung mga gusto mo kasi hindi mo alam kung ano yung gusto mo. And may mga ibang tao na nagsasabi sa'yo na, ito yung gusto mo, ito yung dapat sa'yo, ito yung makakabuti sa'yo. And yung iba, ayaw na nila mag-isip kung ano yung gusto nila. Kaya akala nila, parang they rely on what others plan for them. Kung ano yung sa tingin ng iba, makakabuti para sa kanila. But this is your life, no? Buhay mo to, so dapat ikaw ang in charge. Diba? Ikaw ang in charge. Meron kang new inspiration, new ideas. Kaya parang excited ka na i-explore to, gawin to, subukan to. The Tree of Life, this is about growth. It's time to grow. It's time to improve yourself, no? That is also about blessings. And of course, meron mga tao na supportive sa gusto mo. And sila yung hahayaan mo na magstay sa buhay mo. Those who really support you. Scorpion. Yung Scorpion, I feel like yung nadidiscover mo na yung passion mo about what you really want in life. Kasi the moment na ma-discover mo yung gusto mo, like parang may kakaibang feeling na certain power na nag-emerge sa'yo na walang makakapigil na magagawa mo yun. You are learning all aspects of spiritual connection and reaching new heights. Reaching new heights. Ibig sabihin, meron kang mas naaabot na mas mataas na posisyon. Pwedeng literal yan or sa buhay, no?
The time is ripe for creation and connection. Focus your attention in these areas. Oh, time for creation and connection. It's time to get out of your comfort zone, explore, connect with other people, make new friends, make new connections, and collaborate doon sa creation na gusto mong gawin. So that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.